viewers, comment down below kamusta ang inyong naging long holiday. Para sa mga nag-aaral, alam kong mainit, pero kamusta ang inyong summer vacation? Yes. At sa mga nagtatrabaho naman po, syempre, di ba, kahit puyat, gigising pa din ng maaga. Kamusta naman po kayo? Para kanino kayo umabang. Let's go, babe. Ayan. So ngayon, baka nagtataka ang ating mga kawos kung bakit ngayon lang ang ating April webisode. Yes. At kung bakit tayo ang nasa harapan ng camera. Bakit nga ba? Bakit? Dahil ngayon ay season of graduation. And this webisode, yun ang pag-uusapan natin. Yes. Yes, kasi di ba yung mga tao nakikita lang nila yung graduation, yung toga, yung life after college na nakakahanap ng trabaho. Pero there are struggles behind it, di ba? Yes, kaya ngayon samahan niyo kami na patuloy na i-pursue ang mga plano ng Panginoon kahit pa ito ay nakakasakit para sa atin. Ayan, no, narinig niyo na ba yung salitang God's people? Ayan, no, kumbaga parang ang lalim niyang word, pero nararanasan siya even ng mga kabataan, ng mga estudyante, yung mga nagtatrabaho. And alam niyo ba yung God's teacher, minsan no, heartbreaking siya para sa atin. Kasi nililit tayo ni Lord away dun sa kung ano yung original na plano natin. Naalala ko nung pagbata tayo, tinatanong tayo, anong pangarap mo kapag tumanda ka na? And tayo na marami tayong sinasabi na when I grow up, I want to be a billionaire, di ba? Yun yung mga sinasabi. I want to be a nurse, a doctor. Pero paano no, kapag dumating sa point sa buhay natin, nadadalhin tayo ng Panginoon dun sa mga bagay na malayo sa original na plan natin. Minsan kasi sobrang structured na yung plano natin sa buhay na, Lord, ito yung gusto ko, Lord, ito yung plano ko, and I pray na ito yung mangyari talaga. Pero minsan, siguro madalas, kapag may sarili tayong desire, binabasag yun ni Lord into His own will. And minsan, nakakatawa mo naman talaga na, Lord, bakit ito? Ito yung gusto ko. And then, minsan, ma-question din natin ang Lord, Lord, bakit sa akin? Bakit ito? Ito nga po yung gusto ko. So, bakit ito? Minsan hindi natin maintindihan yung God's will. Yeah. Pati na rin yung God's perfect timing. Pero kahit na ganun, alam naman natin na the Lord will only aim for the good of His people. Nothing bad, but all for prosperity and a good future para sa kanyang mga servant. Oo, kasi tayong mga tao, di ba, we want what's best for us. And minsan, kala natin yung best for us, yung masaya. Yes. Di ba, yung comfortable tayo. Pero kasi si Lord, nire-redirect niya yung path natin dun sa hindi tayo sasaya. But it will break us. Kasi alam niya that it's what's best for us. Sinasabi nga minsan, di ba, hindi lahat ng bagay na best for you, dun ka sasaya. Pero along the way, si Lord yung mag-reveal sa'yo na, ito pala yung reason kung ba't ako nandito. You are saving me pala, Lord. Diba? You are protecting me pala, Lord. And then, papasok yung joy more than happiness. Diba? And yun, syempre to share, I have a personal experience po about sa pagpili ng course kasi I'm going on my 3rd year na. And bago ako pumasok ng 2nd semester, ng 2nd year, doon ko lang talaga na fully surrender kay Lord. Kasi Lord, sige na, ikaw na bahala. Hindi ko na to pupush, hindi ko na siya kakatampuhan sa'yo. Kasi before pa akong mag-college, talagang nagsabi ko, gusto ko maging multimedia. Nung yung finals namin ng grade 12, baka kailangan gumawa kami ng mga film. So sabi ko, ay, gusto ko dito, Lord. Ang saya ko dito. Sobrang invested ako gumawa ng film, mag-direct ng film. Tapos, yun na, may gano'n akong friend. Actually, nandito din sila sa WAS. Dalawang friend ko na, bali tatlo kaming nag-enroll na papunta dun sa school na yun, sa college na yun, sa university na yun. Tapos, ginagawa namin yung best namin. Ginagawa namin yung makakaya namin pabalik-balik kami sa school. Pero eventually, ako lang yung hindi nakapasok dun sa school na yun. I did my best. Kahit na nung 2nd year ako, pinilit ko, sabi ko, Lord, mag-enroll ako doon. Kahit bumalik ako ng 1st year, okay lang. Kahit masayang yung pinasok ko ng 1st year, okay lang. Basta nandun ako sa course na yun kasi sobrang layo. Alam mo ako, multimedia. Tapos, ang course ko ngayon, human resource. Ang lapit! Totoo. Kaya dito sabi ko, Lord, hindi ko alam itong course na to. Nalaman ko lang po yung course na yun na nag-exist siya. Nung 1st year ako. Kasi yung school na in-applyan ko noon, trip ko lang yun. Kasi sabi nila, kailangan may backup ka. So ako naman, kasi syempre, di ba, fresh grad ka ng grade 12. So, ang saya-saya ko kung saan ako nag-apply.
Pero sa school na yun, hindi ko kinonfirm yung slot ko. Tapos nung time na hindi kami makakapasok tatlo dun sa school na yun, kahit nag-exam kami, ginawa namin lahat. Sinabi ko kay Lord, hala, wala na. Saan ako papasok? Syempre, di ba kailangan natin maging practical. Hindi natin nililimitahan si Lord. Pero kasi si Lord, una pa lang, alam ko na nagbigay na siya ng wisdom sa akin. Pero hindi ako sumunod. So, syempre, kailangan natin i-face yung consequences na yun. Pero hindi ka naman hahayaan ni Lord. And alam niyo ba, kahit close na yung school na yun, hindi ko kinonfirm yung slot ko nung nakapasa ako sa entrance exam. Bigla siyang nag-open ulit. Tapos sabi ko, sige na, i-grab ko na yun. Pumunta ako dun sa school na yun. Pinasa ko lahat ng mga kailangan kong requirement. Pero may bigat sa heart ko. Pero, ayun nga, hindi ko nabigay yung best ko on my first year. Kasi sabi ko, Lord, hindi ito yung gusto ko. Hindi ako masaya dito. Paano ako mag-e-excel? Tapos, ayun, pinonfirm ko yung slot ko. Ang masakit, marketing ko yung gusto ko. Pero wala nang slot. So, ayun, napunta ako sa HR. Tapos, ayun, eventually, nung second year ako, nung puro major subjects na kami, sabi ko, hala, ang saya kasi mag-entertain ka ng mga tao. Kasi di ba sa HR ka, ikaw yung mag-interview, tapos magkakaroon ka ng interactions with other people. Nung nagawa kami ng road day, nakapag-act kami as leaders, sabi ko, hala, ito yung gusto ko, Lord. Dito ako masaya, nandito yung joy. Tapos yun, eventually, sabi ko, grabe, Lord, na kaya nga di ba sabi sa word na your way for His ways are higher than our ways. And His thoughts are higher than our thoughts. Kasi hindi natin maiintindihan yan sa umpisa. And hindi naman natin kailangan maunawaan yun sa umpisa. Kasi si Lord, kapag nag-reveal siya, na kapag fully surrender natin yung plans natin sa Kanya, na sige na lang, ako nang bahala. Basta, gawin mo lang yung gusto mong gawin ko for you. Obey me. Ako nang bahala sa'yo. So, doon ko nakuha yung assurance na, okay, kahit nandito ako, hindi ko nakita dito yung happiness. Pero yung pinalit ni Lord, it's joy. Na walang hindi matatawaran. So, ayun po sa mga, yun syempre sa mga college students or papuntang college na mga students dyan, if ever you go through a situation na nandun kayo sa point na Lord, hindi ko ito gusto, pero dun ka dinala ng Panginoon, I want to encourage you. Si Lord hindi limited yung power niya sa kung ano yung gusto mo lang. Kasi di ba, minsan na misinterpret natin na Lord, kala ko ba na you will give me the desires of my heart. Pero kasi yung desire na yun, hindi siya desire mo. It's God's desire na ipaplant niya sa heart natin. Yun yung desires of our heart. Kasi nasan ba si Jesus? Di ba nasa heart natin? And kung yung desire ba na yun, hindi siya galing sa Panginoon, paano natin masasabi na desire ng heart natin siya? Di ba? Hindi yun yung talagang ibibigay ng Panginoon. Kasi yung right desire from God, i-reveal niya yun sa atin. Along the way, malalaman lang natin yun kapag nag-start tayo mag-design sa Kanya. So, do not lose hope. Si Lord yung power niya, hindi yan limited sa kung ano lang yung nakikita mo. God can do great things beyond what you can see. And He is able to work beyond sa kung ano yung nag-visualize mo for yourself. Kasi grabe yung plan ni Lord, yung promises niya, yung assurance. When you rely on Him, when you trust your plans on Him, siya yung pagtatayo ng tao. Amen. Glory to God. Sa experience ni Ate Erica. Alam mo, parang doon ko din na-realize no, na talagang yung plano ni Lord, hindi yung kung ano yung gusto mo. Kasi merong mga times na isipin mo na doon ka magiging masaya. Pero si Lord, alam niya kasi kung ano yung mas better. Kung ano yung mas original na plano niya para sa atin. Ako naman, no, to share, way back nung college din ako, no? Parang may times din na, ayan na, hindi naman ako, nung mag-aaral kasi ako, hindi ako yung meron ng dream course, hindi ako yung may dream na company, yung may dream na ako na ito talaga ako, ito yung profession na gagalawan ko kapag tapos ko mag-aral. Ako yung tipo ng estudyante na mag-aaral ako kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Tapos nung time na yun na tinatanong nila ako, ano yung pangarap ko, ano yung kukunin ko na course, ang lagi ko lang sinasagot sa kanila, hindi ko alam. Kasi ang gusto ko, maging missionary. Gusto ko na umikot, mag-share lang ng word. Tapos parang sinasabi ko nga nung kala mama, parang may times na sinasabi ko na sa kanila na, Ma, what if magpo-full time ako sa church? Parang ganon. So parang ini-inform ko na sila kung ano yung mga desire na gusto ko that time. And then, nung time na yon, dumating yung college, hindi ko alam kung saan ako papasok. Pero nung time na yun, yung desire ko is mag-accountancy. Parang gusto ko kasi ng numbers, parang na-encourage ako. Nung grade 12 kasi kami nung nasa accountancy ako, ABM, Accountancy Business Management.
nung nandun ako, parang nung time na yun, sobrang favorite ko yung course ng accounting. Tapos, alam mo ba, nung time na yun, nag-excel talaga ako sobra doon. Kasi, nung grade 12 ako, parang laging nakaka-perfect sa mga ganon. Tapos, laging ako lang yung nakaka-balance. Tapos, ang sarap sa feeling na ikaw lang yung makaka-balance. Tapos, magtatanong sa'yo yung mga classmates mo, paano mo yun na-balance? So, doon dumating yung desire na gusto ko mag-accounting. Then, ayun, nag-apply ako for accountancy ng college. Nag-review ako noon, nireview ko lahat before yung entrance exam. And then, nung time na yun, no, ang daming favor from the Lord. Kasi since with honor nung senior high, wala na akong entrance exam nung college ako. So, pasok na ako agad dun sa school, sa DFCAM, ayan. Tapos, ang ginawa ko na lang na review, yung sa accounting. So, nireview ko lahat. Tapos, andun yung feeling na, andun yung satisfaction na makakapasa ka, andun yung feeling na eto na yun, na nireview mo na lahat, ginawa mo na lahat. And then yung pinag-pray ko na, Lord, nakita mo na kung ano yung ginawa ko na yung part ko, you will do the rest. And then yung time kasi na yun, hindi naman full talaga yung desire ko in terms of accountancy. Pero tinake ko siya kasi yun yung open na opportunity sa akin that time. And then sadly hindi ako nakapasok. Meron akong 2 points or 3 points, basta something like ganun lang. 2 to 5 points na hindi ko na-reach para makapasok dun sa desired na score. So, ayun. So, naglipat na ako. Ayan, yung open na lang nun, since hindi ka nakapasa sa accountancy, ang pagpipilian mo na lang, finance, marketing, HRM. So, sabi ko, sige na Lord, kung saan mo ako dadalhin. So, papunta ako sa finance. And then, nung time na nandun ako, nung first ng year ng college ko, hindi ko talaga alam bakit ako nandun. Wala yung desire. At tulad yung sinasabi ni Erica kanina, no, na nagtatampo din ako kay Lord, na Lord, wala akong desire, pero nilagyan mo ng desire yung heart ko in terms of accountancy. Pero yung hindi pa din ako dun napunta, nag-iba pa din ako ng course. Pero yun, no, dun na-reveal sa akin ni Lord na meron tayong mga ibang mga desire talaga na si Lord i-break niya yun para maranasan natin ano yung original plan niya sa atin. And now, glory to God, kasi finance graduate ako. Pero yung path na dinadaanan ko ngayon sa trabaho ko, nasa field ako ng accounting. Sabi ko, Lord, ito yung desire na pinut mo sa akin nung nag-aaral ako, accountancy. Pero dinala mo ako sa finance. Pero ngayon nagtatrabaho ako, more on accounting pa din. So, nakakatuwa, nakaka-touch ng si Lord kumilos. Kasi akala natin minsan yung mga bagay na nawawala na sa isip natin na yun yung gusto natin. Akala natin wala ng pag-asa. Pero si Lord, meron siyang right time. And doon ko mapapatunayan talaga na yung plano ng Panginoon, yung right time ng Lord. Iba sa kung ano yung right time na iniisip natin. Kasi nung time na yun, ang right time para sa akin, makapasok ng accountancy. Pero dinala ako ni Lord sa field ng accounting, nagtatrabaho na. So, ayan, I really want to encourage yung bawat isa sa atin na yung timing ng Panginoon different from our timeline. Huwag nating bigyan ng timeline si Lord na, Lord, ito yung desire ko, bigyan niyo sa akin ngayon. No, kasi si Lord, kumikilos siya hindi based sa time bound ng tao, but kumikilos siya sa timeline kung ano yung plan, original plan niya sa atin. Kahit pa bago tayo ipanganak, meron na si Lord plano, meron na siyang time frame para sa atin. So yung gagawin na lang natin is to really fully surrender yung heart desires natin. Na kahit pa hindi yun ang ibigay ng Panginoon, pero nandun pa din dapat yung hope natin na meron si Lord time para ibigay sa atin kung ano yung desire ng puso natin na inilagay niya sa atin. So kayo, kung ngayon hindi niyo pa alam kung anong course, wala talaga kayong desire kung saan kayo papasok, but I really want to encourage you, no, na si Lord, dadalhin ka pa rin niya kung saan kanya pinanong ilagay. And yung plano na yon, written na yon bago ka pa ipanganak. So yun, glory to God. Glory to God. So isa lang sa na-realize ko sa sessionary ni Ate Tin, yung hindi mo talaga makikita yung joy sa umpisa, kung saan ka dapat nadalhin niya. Minsan makikita mo siya sa kalagitnaan. Katulad nung kay Ate Erica na ito yung nakikita niyang joy doon sa course na gusto niya. And then later on, kung saan siya nilagay ni Lord, kalagitnaan, doon niya pa rin nakita yung joy eh. May joy pa rin doon. And I believe, yun yung greater joy yung nandoon kesa sa joy na nakita mo sa umpisa. Doon sa course na gusto mo. Ganon din kay Ate Tin, no?
iba talaga yung way ni Lord para ipakita sa'yo kung ano talaga yung plano niya para sa'yo. Iba siya sa way natin kasi sabi nga sa Bible, God's way is higher than our ways. Kung ito yung tingin natin na para sa atin, iba yung way ni Lord para ibigay kung ano yung para sa atin. And ayan, so unlike you, ako kasi talagang nakastructure na yung plano ko and nilalatag ko talaga yun kay Lord. Sinasabi ko talaga siya ito prayer. And naalala ko during high school, may activity sa school na kailangan magsuot ng damit kung ano yung profession na gusto mong maging. Ayan. So during that time, wala akong alam, wala akong gusto. Pero sinasabi ng mama ko, mag-CPA ka. Ay, ma, ano yun? And then yung pinaliwanag ni mama kung ano yung ibig sabihin ng acronym na yun. And then it's about a business management. Ayan. So, ayun, nag-dress ako as businesswoman. Pero, nung mag-entrance exam na for college, nag-entrance exam ako sa engineering university sa Manila. And unfortunately, hindi ako natanggap. And I believe it is God's will. Yun yung start ng God's will. Pero during that time, hindi pa ako Christian. And then, merong college dito sa Las Piñas. Tinry ko, nakapasok ako. During that time, first year, wala pang courses na general education. So, pagka second year, tsaka magkakaroon ng course. And then third year, qualifying exam. So, nag-exam ako. And before mag-exam, ang sabi sa akin ng papa ko, okay lang na, kahit hindi ka mag-CPA or mag-accountancy, mag-finance ka na lang para mag-masteral na lang. Kasi ang ate ko ay accountancy grad. So, during that time, ang ate ko ay ang aking blueprint. So, kung ano yung lalakaran niya, yun yung lalakaran ko. Nag-aral siya sa ganitong school. So, dyan din ako mag-aaral. Nakapasok siya ng top 5. So, dapat nasa top 10 din ako. Ganun. So, ito yung course niya. So, ito din naman yung course ko. Ganun. Ganun yung pagkakao. Yan yung role ng ate ko sa akin. So, sabi ko sa papa ko, bakit? Kaya ko naman ah. And then, I took the qualifying exam. And to God be all the glory kasi nakapasa ako doon. And then, dahil nakapasa ako, lahat nilatag ko na kay Lord. Ito po yung big four, Lord. Gusto ko after graduation din ako mag-aaral. Ay magtatrabaho. Pero before that, kailangan maging CPA muna ako. After graduation, dapat mag-take ng exam. Pero, pandemic came. Before graduate last semester ng 5th year college, nag-pandemic. So, graduate ako ng pandemic, virtual graduation. And then, nasabi ko sa papa ko, magpapalamunin mo na ulit ako ng isang taon. This time, Kristiyano na kami. Kristiyano na ako. Magpapalamunin mo na ako ng isang taon kasi pandemic eh. But, I believe it is always in the plan of the Lord. Ang papa ko po ay umuwi sa Panginoon 6 days or less than a week after my graduation. And dahil ganun yung nangyari and pandemic, lahat ng plano ko ay nasira. Hindi ako nakapag-work sa Big Four auditing firm. Hindi ako nakapag-review for a year. Ang ginawa ko noong time na yun ay nagtrabaho. Kasi feeling ko, kailangan ko buhayin yung family ko kasi tissue. Kailangan ko buhayin. Kailangan ko tumayo. Kailangan ko at least maging pumalit sa naiwan ng papa. Parang feeling ko dapat maging breadwinner that time. Kasi graduate, tapos wala yung papa. So, parehas na kami graduate ni ate. Pero, paano Lord? Parang wala na si papa. So, paano na? And then, during that time, feeling namin ng ate ko, kailangan namin maging breadwinner. But to God be all the glory. Kasi hindi yun nangyari yun. Until this time, si Lord pa rin yung breadwinner sa family namin. Ginagamit niya pa rin yung seat ng papa ko sa pagpo-provide para sa akin. And then, to continue my story, so nagtrabaho ako. And then, habang nagtatrabaho ako doon, sobrang inaantok ako, sobrang hindi ko makita na para ako dito. Sobrang pinag-pray ko pa rin na Lord, gusto ko talaga sa Big Four company. Nawala na yung desire ko na mag-take ng board exam kasi nga kailangan kong mag-provide. Kailangan kong tumulong sa family. So, ang desire ko na during that time ay makapasok sa Big Four auditing.
And nagpe-pray ako kay Lord ng Lord, thank you for the opportunity. Yung opportunity na hindi ako aantokin habang nag-work, na sobrang gising ako. And dumating yung opportunity sa Big Four company, Big Four auditing firm. Tinrap ko yon. And habang nasa Big Four auditing firm ako, hindi nga talaga nakatulog ang atin yung na-challenge talaga siya kasi nag-auditing siya. So, binigay ni Lord. Kaya, ito yung encouragement, one of the encouragement. Si Lord sumasagot talaga siya sa prayer. Nakikinig talaga si Lord sa prayer. And hindi naman yan ibibigay sa'yo ni Lord kung hindi niya nakikita na kaya mo na. Ibibigay yan sa'yo ni Lord once nakita niya, prepared ka na para pangalagaan yung blessing na binigay niya. And then, nung nasa big auditing firm na ako, doon na pumapasok yung desire ko ulit na mag-CPA board exam. And then, ang sabi ko nung pagkapasok ko sa auditing firm, ito na yung company na para sa akin. Pili ko tatagal na ako dito ng 5 years. Pero, pumasok yung desire na mag-take ng board exam. And then, tumagal lang ako sa auditing firm ng 1.5 years. And then, nag-review. Ito na tayo, nag-review tayo. During the review, ang verse na pinangahawakan ko ay Proverbs 3 verse 5 to 6. Message translation. Sabi doon sa message translation, trust the Lord from the bottom of your heart. So doon ko mas naiintindihan na dapat sa pinakailalim. Hindi na siya simpleng ipagkakatiwala mo. Pero lahat ng nasa puso, ipagkakatiwala mo. And do not try to understand everything on your own. Doon ko na-realize na tama nga naman. So, umpisa, hindi mo naman talaga dapat intindihin lahat ng ways na ginagawa ng Lord. At the end of the day, maintindihan mo pa rin naman siya. And at the end, yung glory pa rin ni Lord yung makikita mo. And yung good pa rin naman yung makikita mo. And during kasi nung nag-aaral ako, kapag may exam, tapos mababa yung score na nakakuha. Pinag-pray ko yun na Lord, may exam kami, may quiz, I pray na mataas yung score na makuha ko, mataas yung grade na makuha ko. Pero kulang ako sa lawa. Hindi ako nagre-review ng 100% na masasabi. Ginawa ko na yung 100% part ko. Hindi ka no, nagpe-pray lang ako. Ayun. And then, kaya nag-pray ka lang, hindi mo naman ginawa yung part mo, mababa yung score mo. Tapos doon na darating, itatagpo na ako kay Lord. Kaya nag-pray naman ako! Bakit ang baba pa rin? Ganyan yung mga estudyante ngayon. Ganyan ako ng student ko. So, doon, sinabi sa akin ni Lord, hindi mo kasi ginagawa yung 100% mo. Hindi mo ginagawa yung part mo. So, bakit magtatampo ka ngayon? So, from then on, every time na may exam na, and one is yung board exam, lagi ko nang ginagawa yung test. Yung 100% ko, yung part ko. Pero nung nag-take ako ng exam, aminado ako, yung board exam, aminado ako, hindi ko nagawa yung 100%. And then, pinramis ko kay Lord doon, nag-pray ako na, Lord, I pray na kahit hindi ko makuha yung CPA kahit na iba yung plan, kahit na mabigo ako this time, ayoko na magtampo. Kahit na hindi mo ibigay this time, kahit hindi ito yung perfect time this time, ayoko na magtampo. Ayoko nang maging dahilan ito para lumayo sa'yo. Pero gusto ko maging dahilan ito para mas makalapit ako sa'yo. So, nung nalaman ko na hindi ako pasado sa board exam, no, expected ko naman siya. Yes, umiyak ako. Pero, dahil naaalala ko na yung pinromise ko kay Lord, yung pinag-pray ko, so yun yung ginagawa ko. And then, dahil nilatag ko kay Lord lahat ng plano ko, during the board exam, syempre andun yung hope mo na papasa ka. So, ito yung papasukan mo, mag-overview ka, pero hindi na. So, ibang plano na ulit. And then, doon dumating yung work ko ngayon. Nung na government agency talaga yung pinag-pray ko. Pero, kalaunan, binigyan ako ng 5 points ni Lord para ipag-pray sa work. And then, to God be all the glory kasi binigay niya talaga yung limang yun. Sobrang ko na yun. Ngayon,
hindi siya yung government agency na pinag-pray ko noon during the exam. Pero mas masaya ako dito sa work ko ngayon. Work from home siya, and then nakakapag-serve ako every weekdays sa Panginoon dahil 4 p.m. ang out na. So, doon ko natutunan na talagang si Lord ay nakikinig sa prayer, and just be firm doon sa prayer na pinag-pray natin. Kasi minsan may inihahain sa atin na parang katulad ng pinag-pray natin. Pero hindi talaga. So, be firm in your prayer, and also, lagi mong pagkakatiwalaan si Lord sa kung ano yung plano niya para sa iyo. It will not always how you want it. It will not always how you imagine na makukuha mo. Pero dahil nga the ways of the Lord is higher than our ways, lagi mong ipagkatiwala kay Lord. Hindi siya last resort na dahil hindi nangyari yung gusto ko, then tatakbo na ako. It is our priority. It is our only choice, our only result sa mga pinagdadaan. And ayan, so ngayon, hindi na ako nagtatampo kay Lord. Naiintindihan ko na kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. And if anyone from you there na nagugulahan sa kung ano yung nilalakaran nila ngayon, trust the timing, trust the process, trust the ways of the Lord. And paano nyo malalaman yung process, yung ways, yung plan ng Panginoon is to dig deeper sa Word. So take time to read your Bible, take time to pray, and also take time to attend church services para kung ano man yung nabasa natin sa Bible na hindi natin maintindihan, mas may papaliwanag kasi siya sa church services with our leaders, with our pastors. Thank you, Ate Bernice. Ang dami natin natutunan, no, sa mga sinay ng bawat isa sa atin. Pero alam niyo, share ko lang din, no, ang pinaka-point ng lahat ng mga sinabi natin, yung Proverbs 21:31, sabi doon, the horse is made ready for the battle, but the victory belongs to the Lord. Katulad kay Ate Bernice, no, ang dami niyang nilatag sa Panginoon na plano niya. Kay Erica, ganun din, ang dami niyang nilatag na plano. Sa akin din, ang dami kong nilatag na kung ano man yung desire mo, Lord, yun na yun. Pero sabi din sa Proverbs na the victory belongs to the Lord. Gaano man kadami yung plano mo ngayon, marami man yung mga iniisip mo right now, marami man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, but then, learn to surrender. Kasi yung victory, no, matatagpuan natin sa Panginoon. And kapag nasa Panginoon tayo, there is always victory. Kasi nothing is impossible sa Panginoon. Kaya yan yung mga desire na nilagay ng Lord sa puso natin. Kaya yung gawin ni Lord in His perfect timing. Ang kailangan mo lang gawin, hindi maintindihan yung plano ni Lord. Pero ang kailangan mong gawin ay magtiwala, sumunod sa kung ano yung nilatag sa iyo ng Panginoon na plano niya. So kung natin pangunahan si Lord and learn to surrender everything to the Lord. Diba yung surrender nga natin is our act of worship to God. So ayun, syempre, it's okay dumaan sa mga trials along the way. Kasi nga diba sabi sa James 1:2 na 1:1-2, na we are blessed kung dumadaan tayo sa mga ganun. Kasi yun yung magpapatatag sa atin. And I believe yung mga experiences namin na sinare natin sa inyo and yung mga unspoken experiences ninyo na inaalaw ni Lord na maranasan ng bawat isa natin is to make us more stronger for what is God preparing us for. Kasi I believe great yun, and gusto ni Lord strong enough tayo to handle that. So to share you with some encouragement, the Proverbs 22:29 says, alam niyo ba kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Hindi sila naglilingkod sa mga ordinaryong tao, pero naglilingkod sila sa mga hari. So sa atin, sa kung saan man tayo nilagay ni Lord, always do your part excellently. Dahil at the end of the day, hindi lamang tayo naglilingkod sa prof natin, hindi lang natin ito ginagawa para sa grades natin, sa boss natin, sa family natin, pero lahat ng ginagawa natin is for the Lord, the King of Kings and the Lord. So, hindi natin dapat pinuputyo-putyo yung mga gagawin natin. No? In all things, dapat lagi tayo nag-excel because our Lord is the most excellent
that we can encounter. So dapat tayo na naglilingkod sa Kanya, excellent din tayo sa lahat ng pagkakataon. And it may not be overnight, pero I believe that the favor of the Lord is upon me. And sa lahat ng pagkakataon, sinasamahan niya tayo. So hindi imposible na mag-excel tayo sa isang bagay. Kahit na sa umpisa, hindi natin gusto yun. Kahit na sa umpisa, nasaktan tayo sa paglalakad natin sa detour na pinaglagyan ng Lord para sa atin. Ayan. Thank you so much sa pag-stay sa amin ngayong araw, ngayong hapon. And ayan, we hope and we pray na kayo ay na-encourage na kahit ano man yung plano ng Panginoon sa buhay natin, andun pa din yung desire natin na sumunod kay Lord. Kahit pa it hurts, ayan, kahit pa masakit, susunod pa din tayo sa Panginoon. So ngayon, ayan, so kahit na masakit, pagkakatiwalaan pa rin natin ang plano, ang base ng Lord para sa atin. It is not the end, but the start of good future for us. Amen. And always remember, kasama mo si Lord, kasama natin si Lord, ano man yung mangyari. Yes. At siya yung mag-strengthen sa atin para magawa yung mga bagay na yun. So don't forget to like, to share, to follow, to subscribe lahat ng ating mga social media accounts sa Facebook. Ayan, just type Word on Stream sa ating Facebook. Sa Instagram, ayan, Word on Stream pa din. Sa TikTok, Word on Stream. Sa YouTube, Word on Stream. Yan, like, follow, share, and subscribe sa ating mga platforms para samahan niyo kami din na ipalaganap ang salita ng Panginoon sa ating times ngayon. Let Jesus more known in our generation, And let His word light the world. Amen. Once again, I'm Ate Bernice. I am Erica. And I am Ate Ian. And we are from the Word on Stream. Thank you!